O yung mga takot na mga kababayan na magkakagira na dito sa Pilipinas with China at Amerika, pakinggan ninyo itong balita ng UNTV. O, sabi rito, pangamba ng publiko sa posibleng gira, bunsod ng sigalot sa West Philippine Sea, pinawi ng Armed Forces of the Philippines. Sige pakinig kasi ninyo sa mga vloggers, propagandista ng nausog. Kaya hindi na kayo makatulog. Yan pong mga propagandista ng nausog. Funded po ng China. Ang intensyon nila, ang objective po nila, takutin tayong takutin. Para sumang-ayon tayo, tiklohon sa China kay Xi Jinping. Ang mga agents na rito, alam na ninyo kung sino yung mga agents ng China rito po. Hindi pa kayo nadala ng kanilang kasinungalingan. Pero bala kayo kung yun ang gusto ninyong paniwalaan. Mangyari niyan, may stress kayo ng todo niyan. Di na kayo makatulog. Laging may pangamba. Di ba? Nagparapaniwala kayo sa mga propaganda ng China kasi. So, pakinggan natin mga kababayan itong report ng UNTV at pag-usapan po natin. Talakayin nating mabuti at i-share ko sa inyo kung ano sinasabi ng mga military experts tungkol dito po sa agresyon ng China para hindi po kayo nag-aalala. Ito po yung interview kay General Browner. Hindi naman po kailangan magpanik. No? Dahil sa ngayon po ay ang masasabi po natin is that we are still in control. Hindi po magkakagera. Don't panic. Ito ang payo sa... Don't panic. Hindi magkakagira. Wala po tayong intensyon makipaggira sa China. Ang linya yan ng propaganda, linya ng tropa ni Maudigs. Tropang pro-China. Tropang nausog. Pag nagpaparapaniwala kayo sa kanilang mga kwento po, talo kayo. Lagi kayo niyan dilat. Mamamatay kayo niyan sa nervyos, hindi man sa gira kasi wala mang gira. Sa nervyos. Don't panic. Sabi mo ng Armed Forces ni General Browner. Publiko ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kaugnay sa iba't ibang nangyayari na may kaugnayan sa seguridad sa bansa. Kalat na kasi po yung mga propaganda, mga disinformation and misinformation sa social media. Sa messenger ko nga po, punong-puno ng mga kwento kung sino-sino yung nagsishare sa akin. Hindi ko man po pinapatula. Kasi alam ko na parte ng mga disinformation, misinformation, and fake news, black propaganda ng mga pro-China. Gusto lang na po galitin kayo, mga mamamayang Filipino, para mag-withdraw ng support sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang linya nila ng propaganda, gusto daw ng ating Pangulo na isubo sa gira yung ating bansa. May pagkaloko talaga itong mga ganid sa kapangyarihan po, nagpapagamit sa China para iupo po yung kanilang pro-China leader. Hindi po ninyo kami mauuto. Hindi ninyo mauuto yung mga mamamayang Filipino. Iniyak ni General Browner na kontrolado nila ang sitwasyon sa bansa. Kontrolado ng ating armed forces ang sitwasyon sa bansa. At nakaantabay palagi po yung Amerika sa atin kasi ka-mutual defense treaty natin yung Amerika. Dagdagan pa ng Japan at Australia plus India and European Union. Anong laban ng China dyan? Buong puwersa na ng mundo ang makakalaban niya. Hindi susugal sa ganun po ang China. Kaya sige lang po ang panakot at propaganda. Hindi nga niya kayang lusubin yung Taiwan. Tayo pa. Yung Taiwan, napakaliit na province. Hindi niya kayang lusubin. Tayo pang mga lahi ng mga matatapang, lahi ni Lapu-Lapu. At
Kasangga natin yung Amerika na may 5,500 nuclear warheads. Kayo talaga, nagparapaniwala kayo doon sa mga fake news ng nausog. Kaya ito, nagsalita na po si General Browner kasi tumitindi yung propaganda po ng mga nausog. Nagamit po natin lahat ng instruments of national power. Hindi lamang po kasi military ang instrument of national power natin. We have economic, information, and diplomacy. Taanan din niya ang mga kumakalat na post sa mga mensahe tungkol sa mga kaguluhan maging umano ng maraming mga tangke at sundalo sa ilang lugar sa bansa. Fake news daw yan na mga balitang ganon. Ito nakikita ninyo to na mga pinapalabas na kung ano-anong mga armaments, mga tangke at mga pictures ng mga sundalo. Pinapakalat po sa social media ng mga pro-China agents. Malamang pinupunduan po mismo ng China para sindakin po tayo. Huwag kayo nagpapaniwala. Makinig po kayo sa mga credible source ng mga balita. Ang credible source ng mga balita po, yung mga agencies mismo ng ating gobyerno. At yung source ng information, dapat galing mismo sa bibig ng ating mga officials, hindi kung sino-sino. Kumbaga kami na mga vloggers at yung mainstream media, channel lang po kami. Tagapagbalita lang, mga kababayan. Dapat laging may source. Kanino galing yung mga information. Kaya para hindi po kayo mabiktima ng mga maling kwento. Para sa bansa, wala aniyang magiging magandang dulot ang giyera para sa bansa maging sa bansang sasakop sa atin. Ayaw po natin magkagera kasi talo, no? Tayong mga Pilipino, so sino man yung sa atin or gustong sumakop sa atin, talo rin sila, no? Dahil wala pong mananalo sa gera. Lahat lahat talo kasi po alangan naman, alibaw yung China girahin tayo, alangan man hindi tayo gaganti, may ka-mutual defense treaty tayo, siyempre may risk back yan. Sa lawak po ng kalupaan ng China, hindi tayo tumama. Nakaumang na yan lahat. Ano ba sila? Siniswerte? Pindot-pindot lang ngayon Pindot dito, pindot doon. Sabi ko nga, kung talagang ito na yung oras ng pagsisimula ng tribulation, magbubuluntir na ako. Ako na yung pipindot po para wala ng drama. Kasi po sa akin, believer kasi po ako. Ang simula ng tribulation po, sabay niyan yung rapture ng mga believers. At alam naming mga believers na ang tutundok po sa tribulation ng mundo, ang pagbabalik ng ating Panginoon. Excited po kami sumalubong sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Paano matakot kami kay Xi Jinping? Tingnan ninyo, yung mga Kristiyanong totoo po, hindi yung tulad ni Pacquiao po, hindi yung totoo. Pinalitan na yon ng ating Panginoong Hesukristo, pinalitan na niya. Tapos ngayon nagtatago. Kami pong mga believers, excited kami. Kasi alam namin, yung tribulation talagang darating siya. Sabi sa Word of God, in this world there will be tribulation. But do not be troubled. Kaya kami, relax kami. Kayo lang naman ang siging pangamba. Di ba? Nagparapaniwala kasi kayo sa fake news nitong mga nausog. Huwag kayong padadala sa mga sulsul nila. Pakinggan ninyo po ang sinasabi ng ating mga authorities. Kasabay nito ang pagdami ng fake news na kumakalat. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, layo nito ay sirain ng tiwala ng publiko sa kasalukuyang administrasyon. Di ba? Tama yung ating sinasabi. That is the objective ditong mga propaganda. Kilala ninyo kung sino nagpapalaganap dito. Yung mga galing sa previous administration po. The Armed Forces of the Philippines has observed an alarming surge in disinformation campaigns aimed at eroding the public's trust in our institution and the government. Kaya payo nila na sumangguni sa mga lehitimong mapagkukunan ng impormasyon gaya na lang. Dito kayo sa amin makinig. Yung mga sources natin, halimbawa, galing sa Presidential Communications Office, galing pa lang ako sa Palasyo Malacanang kahapon.
kami ni Mrs. kasi Sunday pala, na-invite kami doon. Huwag doon sa mga naninira sa gobyerno. Wala silang sasabing maganda, kundi siraan po yung ating administrasyon kasi ang intensyon nila po to make over, iupo si Inday. Hindi makapaghintay, mga kababayan. Ng AFP, handa naman sila na magbigay ng tamang impormasyon nang maiwasan ang panic na dala ng fake news sa mga tao. We call on every Filipino to join us in fostering a spirit of solidarity against those who wish to weaken our resolve. Payo nila sa publiko na maging matalino at alerto sa mga nababasa o nakikitang mga impormasyon. Siniguro rin ng AFP na sa kanilang hanay ay patuloy ang kanilang pagsisikap sa pagpapaigting ng kanilang mga kakayahan upang ipagtanggol ang bansa laban sa anumang banta. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Ayan, galing po sa UNTV News and Rescue. So ano ang patunay? Na ang China po, hindi pa nila kaya makipag-gira. Kaya sige lang po ang panakot. Intimidation ang ginagamit nila. Baka makaloko pa. Ayan po, report from Business Insider. December 29, 2023. Last December pa lang. Sabi ng former NATO commander na ang China daw won't be ready for a war with the US for about 10 years. So sa loob ng 10 years, mula ngayon, so hanggang 34, hindi pa kaya na makipaggira ng China. You just imagine, in 10 years time, sige ang pangamba ninyo, hindi kayo matutulog, hindi na kayo makatulog ng maayos for 10 years. Baka hindi na kayo abutin ng 1 year or 2. Di ba, nagkasakit kayo sa pag-aalala na magkakagira na? Yun pala, within 10 years, hindi pa nila kaya. Sabi mismo ng mga military experts, alam nila, pinag-aaralan nila po ang behavior ng bawat bansa based sa kanilang progress po ng kanilang armed forces. Retired US Navy Admiral James Stavridis says China is not ready to fight the US in the next 10 years. Di pa niya kaya. Sabi niya, if we ended up in a war with China it would not be just the US in China. Stavridis said US allies such as Japan and South Korea would come to their aid if war breaks out. Madaling sabi, gugustuhin ba yon mga kababayan ng China? Kuyugin siya. Other than yung Amerika, ang kalaban niya South Korea and Japan. Pati tayo. China against 4 countries. Kaya yon? Sasama pa niyan yung Taiwan kasi galit sa kanila yung Taiwan. Gusto nang mag-declare ng independence yung Taiwan. Armado din yung Taiwan. Kakayanin ba yun ng China? Ang nuclear warheads ng China, 500 pa lang, 400 plus. Hindi pa mag-500. Yung Amerika, ang armas niyang nuclear warheads lang pag-usapan natin, nuclear warheads lang. 5,500. So anong panama ng China? 500 lang or 1,000 ang bitawan ng Amerika against China. Wala ng China po. Ubos sila. Naisin ba yun ni Xi Jinping? Mawala ang lahi ng mga Chinese sa buong mundo? Hindi yun isusugal ni Xi Jinping po. Naintindihan na ninyo mga nausog. Kaya sabi po niya, China would not be able to fight the US if war were to break out within the next decade. Sabi po ng former NATO Supreme Allied Commander, China in my estimation will not be ready to take on the US in a very mature way for about 10 years. Sabi niya sa interview on the Michael Medved Show. Stavridis had served as NATO chief from 2009 to 2013 before taking the helm of he was the commander of the U.S. Southern Command from 2006 to 2009, overseeing military operations sa Latin America. So sabi niya, even though China is building a massive fleet, even though they're acting very aggressively, they are not ready yet to line up all that they need to take
to take on the US Pacific Fleet. Wala pa silang experience po. Si Xi Jinping po, sige lang ang plano-plano. Sige lang ang tingin-tingin sa kanyang mga armaments, pero hindi pa man niya kayang bitawan kung paano. Paano ba yan gagawin nila na i-conquer nila ang mundo na hindi mangingialam ang Amerika? Paano nila tatalonin yung Amerika? Yung hindi pa nila makuha kung paano. Kaya sabi po niya, China has the world's largest navy with over 355 vessels in its fleet according to a 2021 US Navy Institute report. In July, a leaked US Navy intelligence revealed that China's shipbuilding capacity is 232 times greater than the US. But this Stavridis argues would be inconsequential given the strength of the US military alliances. Kahit na napakarami nilang mga barkong panggira po, hindi sila tatagal. Sa nuclear warheads pa lang ng Amerika na napakarami, 500 nuclear warheads lang yung bitawan ng Amerika sa China. Iwan ko lang kung hindi lumubog lahat ng mga barko nila. Di ba? Plus, mga kababayan, yung military alliances ng Amerika. Kaya sabi niya, if we ended up in a war with China, it won't be just the US and China. We have treaty allies who are sworn to come and be a part of a military campaign like that. That's Japan, South Korea, the Philippines, Australia, New Zealand. Sabi po niya. So that's a lot of firepower when you kind of put it all together. He continued. So yung mga analysis po ng military commander na to, parehas ng sinasabi natin. Kaya nagagalit po yung China. Ang ginagamit nila na strategy ay takutin tayo para para palayasin natin yung Amerika dito sa atin at tanggalin natin yung mga EDCA sites at wag na tayo makipag mutual defense treaty sa Amerika. Anong objective ng China? Para buwelo sila. Di ba, ganon? Kaya natumbok, mga kababayan, checkmate ng ating Pangulo nang makipag-alyansa other than sa Amerika na ka-mutual defense treaty na natin. Nakipag military agreement tayo sa iba pang mga bansa tulad ng Japan, India, Australia, and European countries, South Korea, kasama pa. Kaya nanggagalaiti po si Xi Jinping, yun ang hindi nagawa, hindi naisipan po ni Mao Diggs. Kasi nga po, si Mao Diggs po, pang-mayor lang yung experience niya From mayor, naging Pangulo. Kaya wag na tayo uulit na kukuha tayo ng leader natin, presidente, na galing sa mayor lang. Kailangang malawak muna yung experience niya sa international foreign relations. Hindi yung kung umakto po, alam na ninyo, maliit yung kanyang pananaw sa buhay. Nang sindakin po ni Xi Jinping, tumiklop ka agad. Kaya ngayon, ang ginagawa ni Xi Jinping, ginagatungan niya itong mga kalyado na rito sa Pilipinas para magpalagana po ng fake news, propaganda. Takutin po ang mga mamamayang Pilipino para mag-withdraw ng support sa ating Pangulong Bongbong. Kasi yung Pangulong Bongbong po, tama ang kanyang tinatahak na landas. Naintindihan na po ninyo? Ito pa yung balita, The Economist. Mga credible news sources po ito. Ano sabi dito sa The Economist? Xi Jinping worries that China's troops are not ready to fight. Wala man pang proper training po mga sundalong Chinese. Hindi tulad po ng mga Amerikano. Pag lumusog po, diri-diritso. Sabi dyan, the last time Chinese troops were caught in a major firefight, they learned a painful lesson. A PLA unit was in the South Sudan in 2016 on UN peacekeeping duty, tasked with protecting 2 camps of civilians. When rebels in government forces clashed, the camps came under fire. As the Chinese troops took refuge, a rocket-propelled grenade hit one of their vehicles
killing two of them. Back home, China's government portrayed the tragedy as evidence that the country was emerging as a great world power, ready to shoulder weighty responsibilities. But to the PLA's commanders, the episode was a debacle that exposed one of their greatest vulnerabilities, an almost complete lack of combat experience. Wala po sila. Walang combat experience. Kulang na kulang yung kanilang combat experience po as compared sa mga American soldiers. Kaya huwag kayong naniniwala sa propaganda nila na kaya nilang makipaggira. Tayo po, kaya nating makipaggira to defend our territory. Kasi nga po, tested na tayo ng mga Filipino na matatapang. Noon nga ang panahon po ng mga heroes natin, yung mga isikwan, hindi na nakauwi, si Magellan, tabak lang po, tabak. Garod, tabak, laban sa baril. Yan ang mga Filipino pong warriors. Hindi umaatras sa laban, patay kung patay. Di ba? Kaya nga po yung ating awitin, lupang hinirang, sa manlulupig di ka pasisiil ang mamatay ng dahil sa'yo. Di ba? Huwag kayong nakikinig dito sa mga maisog na duwag. Hindi nga po umarap sa congressional hearing. Doon pa lang po, duwag na. Tinawag na duwag si Bato ni Franz Castro. Si Mao Diggs, ganun din. Ayaw man umarap sa congressional investigation tungkol sa human rights. Yun lang naman investigasyon, di pa nila kayang harapin, tapos sasabihin nila maisog sila. Ano ba? Huwag kami, ayan man lang po mga kababayan, para gumaan yung inyong pakiramdam. Pakinggan ninyo yung ating Armed Forces Chief of Staff, si General Browner. Huwag makikinig sa kung sino-sinong mga fake news peddlers. Okay po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.